Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leonor. Taong 1957. Daraga, Albay. Tagnatis na kung maituturing si Leonor sa kanilang lugar. Lahat na yata ng lugar doon, kabisadong kabisado na niya. Ilang henerasyon na rin ang dumaan sa kanilang pamilya na naninirahan sa lugar ng Daraga. Ayon sa kanya, yung kaninu-ninunuan nila, naabutan pa ang pagtayo ng simbahan ng Kagsawa. Mga paring praile ang gumawa nito. Maraming sunog na rin ang pinagdaanan ng simbahan dahil sa mga piratang walang patid na kakasalakay sa lugar. Sa totoo lang, maliban sa istorya na bumabalot sa mga gumuho ng simbahan, meron pa roong isang alamat na talaga namang interesanting pakinggan. Ayon kay Leonor, karamihan sa mga gamit sa simbahan na yon, maituturing na mga buhay na gamit. Ang mga panday nito mula Espanya, sinasabing inalayan ang mga santo at krusipikong dinala nila sa simbahan ng mga dasal at ritual. Nagbaon din sila doon ng mga buhay na agimat sa paniniwalang ang lugar na pagdadalhan nito, isang lugar na punong-puno ng mga demonyo. Matagal nang kalat sa mga dayuhan ang tungkol sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kaya kalimitan sa mga matataas nilang opisyal na bumibisita noon sa ating lugar, may mga dalang armas na panlaban sa mga ito. Pinatotohanan naman yon ni Lolo Leonor, lalo na't inamin din ito sa kanila na nagmula ang kanilang angkan sa pamilya ng mga babaylan at antingero. Sa katunayan, ang pinakaunang ninuno ng kanilang pamilya itinuturing na isa sa pinakamatinding kalaban ng mga Espanyol noong mga panahon nila. Bukod kasi sa nagpapanday ito ng gamit, nakalikhayo ng isang agimat na kayang magpasunod sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon sa kanya, nasa kaanyuan ng punyalang agimat na yon, kung saan ang bumubuhay sa pinakapuso nito ay isang mutya na nabuo sa pamamagitan ng pag-ipon nito ng mga wisyo ng mga gabunan at pinuno ng mga aswang na nahuli nito. Nilikom niya sa loob ng 5 dekada ang mga wisyong yon, at nung makumpleto na niya ang sapat na bilang, pinanday niya ito sa liblib na parte ng bundok ng Masaraga. Mas lalo ring lumakas ang gamit nung pumutok ang bulkang mayon na siya namang naging daan upang gumuho at maabandona ang simbahan ng Kagsawa. Ang mga kaluluwa kasi ng taong natabunan sa guho, ginamit ng mga ninuno nila upang mas lalong palakasin ang punyal. Sa paglipas ng panahong hawak-hawak ito ng kanilang ninuno, ang dating mamamanday lang ng gamit, kasalukuyan ng namamahala sa hindi mabilang na lehiyon ng mga aswang at iba't ibang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil dito, isa siya sa mga naging banta sa puwersa ng mga dayuhan. Maraming digmaang hindi na itala sa kasaysayan ang naganap, kung saan tanging mga tao lamang noong mga panahong yon ang nakakaalam. Pero base sa ipinagpasa-pasang kwento ng kanilang mga ninuno, hindi nananalo ang mga dayuhan laban sa puwersa ng pinakaunang ninuno nilang nagtaglay ng punyal. Nang mapagtanto naman ng mga itong malilipol na ang kanilang puwersa, nilisan na ng matataas na opisyal ng Espanyol ang Bicol, dahilan para makalasap ito ng konting kalayaan kahit papaano. Nga pala, konting paglilinaw lang. Hindi lang dekada ang inabot ng digmaang yon. Siglo ang dumaan bago tumalikod sa lupain ang matataas na kawal ng Espanya. Yung ibang matatanda sa mga ito, sa digmaan na rin namatay. Tapos yung mga bagong usbong na namamahala sa mga brigada, yun lang ang nagkaroon ng pagkakataon para lumisan sa lugar.
Ang mas nakakapagtaka pa noon sa lahat, 150 taon ang itinagal ng ninuno nilang Panday. Nung namatay ito, sinasabing inilagay sa guho ng kagsawa sa loob ng isang nakatayong santo sa ilalim ang punyal. Magmula noon, hindi na ito nakita pa. Marami ang naghanap, pero sa kasamaang palad, wala roong nagtagumpay. Hanggang sa paglipas ng milenyo, nanatiling usapin at alamat ang tungkol sa punyal. Bibihirang tao na lang dinoon ang nakakaalam sa kadahilan ng karamihan sa nagpapakalat ng istorya ukol dito, pinapatay nila. Wala silang itinitira, lalo na kung ang nakakaalam kakontra ng kanilang paniniwala. Kasabay ng pagkalimot sa tao ukol sa mga nangyari sa nakaraan ay ang pagtahimik naman ng kanilang pamilya. Patuloy pa rin namang nanggagamot ang iba sa kanila, pero hindi na yon kagaya ng dati. May mga babaylan pa rin silang mga kadugo, ngunit malalayo na ang mga ito sa kanila. Mas pinili kasi ng mga itong maghanap ng lugar na mapagtitirhan kung saan makakaramdam sila ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng paglayo ng kanilang mga kadugo, nanatili sa daraga sila Leonor. Ilang milya lang din ang layo nila sa kagsawa, gawa ng sila ang nakatalagang magbantay dito. Sa pagsapit naman ng taong ito, nasa edad 22 anyos na itong si Leonor. Nagmamay-ari sila ng maliit na lupain malapit sa guho ng simbahan, kaya aminado siyang araw-araw siya roong nakakapunta. Minsan nga, tumatambay siya sa ikalawang palapag ng lagayan ng kampana para pagmasdan ang napakagandang paligid. Malimit din niya roong kasama ang kanyang ama, kaya sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho, maraming bagay silang napag-uusapan. Hindi naglaon. Lumawak ng lumawak ang kaalaman ni Leonor, hanggang sa magpasya siyang hanapin na rin ang nasabing punyal. Naniniwala si Leonor, may isang lagusan patungo sa ilalim nito na hindi pa natatabunan ng mga natuyong asupre at likidong apoy. Yon ang kanyang hinahanap sa kadahilan ng base sa kwento ng kanyang ama, pantas at napakahusay na panday ng ninuno nilang nagtanga nito. Hindi rin yun pumapayag na basta na lamang mawala ang kanyang mga pinaghirapan, kaya bago pa man yun mawala, alam nilang gumagawa yun ng paraan para maprotektahan ang kanilang mga gamit. Tanging ang mga tao lang ding nahahanay sa kanilang pamilya ang makakakuha nito dahil sa tangan nilang dugo at kaalaman pagdating sa sikreto ng kanilang panday na ninuno. Sa tindi ng pagmamalabis noon ni Leonor na makuha ang punyal, walang nakapukaw sa kanyang interes maliban sa pagtuklas ng mga kasaysayan na may kaugnayan ukol sa bagay na yon. Para naman magkaroon siya ng malawak na karunungan, personal niyang hinanap ang kanyang mga kadugo na nagkawatak-watak sa iba't ibang bahagi ng Bicol at sa mga karatig isla nito. Ang una niya noong tinunton ay yung mga kapamilya nilang mga babaylan na nangangalaga sa mga libreta at libro ng kanilang mga kasaysayan. Upang masiguro ring walang hahadlang sa kanyang hangarin, pinagsumikapan niyang ipaalam ito sa kanyang mga magulang. Hindi naman noon tumutol ang kanyang ina't ama, lalo pat matagal na rin itong nais na muling mahawakan ang punyal. Dahil sa nagkaisa sila, nagdesisyon silang pagtrabahuhan ang mga perang gagamitin niya sa kanyang paglalakbay. Alam nyo, kagaya lang din ng iba, itong sila Leonor. Naghihikahos lang din sila sa buhay, pero dahil sa kanilang matinding pagmamalabis, nakalikom sila ng sapat na salapi na siya namang ginamit niya sa loob ng 7 buwan niyang paglalakbay sa mga karatig bayan at isla. Halos hindi mabilang ang panganib na kinaharap niya noong mga oras na yon, hanggang sa kalaunay napadpad siya sa lugar ng San Miguel
sa Catanduanes. Mula sa lugar na yon, nakilala niya sa ibang liblib na lugar ang babaylan nilang kamag-anak na si Tay Gregorio. Misteryo ang matandang yon, at sa lugar kung saan ito naninirahan, siya lang doon mag-isa. Milya-milya din ang layo nito sa pinakamalapit na baryo, kaya hindi niya maiwasang magtaka ukol sa kung papaano doon nabubuhay ang matanda. Ayon pa sa kanya, kaya niya nahanap itong si Tatay Gregorio ay dahil sa isang mamumundok na kanyang nakausap sa pinakahuling sitsyong napuntahan niya bago niya pagbalakang umuwi na ng daraga. Mabuti na lang, nakita ng mamumundok na yon ang isang tirahan sa liblib na bundok, kaya nagbakasakali ito na baka yun na ang taong hinahanap niya. Hinala pa nga nito kay Tatay Gregorio, isa yung aswang. Kaya kapag nakikita niya ito, hindi niya yun nilalapitan. Samot-saring babala rin ang kanyang natanggap bago niya pinuntahan ang bahay ng matanda. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtungo sa lugar na yon. Mabuti na lang pagdating niya roon, hindi naman siya nabigo. Ayon pa sa kanya, na sa sobrang takot ng mamumundok, itinuro lang nito ang daan, tapos hindi na yun sumunod. Ipinagtapat din ito sa kanya, hindi siya nito kargo de konsensya kung sakali mang may mangyari sa kanya. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, napangiti lang naman siya habang naglalakad papalayo. Kalaunay nung makita na niya si Tandang Gregorio, agad din naman niyang inihayag ang tungkol sa pamilyang kanyang pinagmulan na siya namang umagaw sa atensyon nito. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "May mga pangitain akong napapanaginipan ukol sa pangyayaring ito. Iho, kaya ka ba rito pumunta ay para magtanong ng tungkol sa punyal ng ating ninuno? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na yung kampalain. Saan man naroroon ang gamit na yon, hindi na ito dapat paggisingin. Marami ang puwersa ng kadiliman sa panahong ito, kaya kapag sinubukan mo itong kunin, matutulad ka sa ating ninuno. Sinasabi nilang dakila ang ninuno nating yon, pero para sa aming natuto ng salungat na aral na tangan niya, isa siyang kahihiyan sa ating dugo. Marami siyang mabubuting ginawa, pero hindi yun nangangahulugan na dahil sa ganoong gawain, makakalimutan na namin ang tungkol sa kanyang kasamaan. Bago ka magpasya sa iyong ipinunta, hangad ko sanang pakinggan mo ang aking sasabihin. Hindi naman kita pipigilan sa gusto mong gawin, sapagkat karapatan mo yan bilang parte ng pamilyang ito. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang paglahad naman ito ng tungkol sa madilim na bahagi ng alam niyang kasaysayan. Ayon kay Tandang Gregorio na, habang pinamamahalaan ng kanilang ninuno ang mga pinunong gabunan ng mga aswang, patuloy ang panginginain ng mga ito sa mga baryong malalapit sa kanilang kuta. Nasa humigit 100 pamilya ang namatayan noon dahil lamang sa pananatili nila. Hindi naman ito pwedeng suwayin ng kanilang ninuno dahil aminado yung kailangan niya ang kapangyarihan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi din yun napagtuunan ng pansin, gawa ng nasa prinsipyo nito ang paniniwalang mas mainam na mag-alay ng kakarampot na buhay kaysa maging alipin ng panghabang buhay. Dagdag pa ng matanda, marami rin sa kanilang pamilya noon ang tutol sa gawain ito pero hindi na nila yon napigilan pa. Halos nakabalik lang din ang katahimikan sa kanilang lugar nung panahong naiselyo na ng panday ang nasabing punyal. Matapos naman itong marinig ni Leonor, sa halip na pangilabutan, mas lalo pa siyang humanga.
pagsilay naman niya sa mga mata nito, seryoso naman siyang nagwika ng, "Pumunta ho ko rito para malaman kung paano maibalik ang punyal sa dati nitong kapangyarihan. Yun lang ho ang hangad ko. Wala nang iba." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang matanda, kundi ang papasukin siya sa luma nitong tahanan. Pagdating naman nila sa isang abandonadong silid, tumambad sa kanya ang mga pergamino at mga lumang librong nababalot na ng makapal na alikabok. Habang paisa-isa naman itong kinukuha ni Tandang Gregorio, pansin naman niyang naiilang na ito sa kanya. Si Leonor naman noon, hindi naman maiwasang makaramdam ng takot dahil sa isip-isip niya, kayang-kaya siyang tutulan ng matanda kung gugustuhin lang nito. Aminado naman siyang wala siyang magagawa kapag nangyari ang bagay na yon, kaya abot langit talaga ang kanyang pagdarasal na sana'y umayon sa kanya ang pagkakataon. Mabuti na lang, hindi siya pinigilan ng matanda na malaman ng mga bagay na dapat niyang malaman. Sa halip, ito rin mismo ang gumabay sa kanya upang mas maging malinaw ang lahat-lahat. Matapos naman ang kanyang pananaliksik, agad namang isinara ni Tandang Gregorio ang mga libro. Ibinalik na rin ito ang mga pergamino, hudyat na tapos na ang pagbibigay nito ng detalye sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, pumanhik sila sa sala para magmeryenda. Habang nakaupo naman si Leonor sa isang lumang bangko, na ilahad sa kanya ng matanda, tuwing Biyernes Santo lang bumubukas ang lagusang bato ng simbahan. Dagdag pa nito na, maliban sa lagusang yon, wala nang paraan para makapasok sa ilalim nito. Ngunit ayon dito, hindi ito madaling mahanap dahil pantas ang ninuno nilang lumikha nito. Naniniwala ang matanda na nakalagay ang lagusang yon sa mga parte ng simbahan na hindi mo paghihinalaan. Yon ang kinakailangan niyang hanapin kung hangad niyang mapuntahan ang pinaglalagakan ng punyal. Nabanggit din ito sa kanya, 11:00 hanggang hating gabi lamang lumalabas ang lagusan. Kapag lumagpas na sa mga oras na yon, kinakailangan naman niyang maghintay ng susunod na Biyernes Santo. Pagtatapat pa ng matanda, isa yun sa mga dahilan kung bakit siya nagpakalayo-layo sa lugar nila. Marami kasi noon ang bumibisita para magtanong ng mga detalye ukol sa kayamanan ng pamilya nila. Matapos naman itong mailahad ni Tandang Gregorio, seryoso naman itong tumitig sa kanya habang nagwiwika ng, "Siguraduhin mo lang, Leonor, na hindi para sa kasamaan ang gagawin mo. Kapag nabalitaan kong ginagamit mo yan sa masama, hindi ako magdadalawang isip na tawagin ng mga babaylan kong kapatid. Kami ang makakalaban mo, at ngayon pa lang sinisiguro ko na sa'yo, maseselyo ka sa kailaliman ng lupa." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot doon ng, "Makakaasa ho kayong hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay ninyo. Maraming salamat ho sa lahat ng payo. Huwag ho kayong mag-alala. Pagka-uwi ko, ibabalita ko kay Amang tungkol dito." Matapos naman nilang mag-usap, agad naman niyang tinapos ang kanilang merienda. Habang maaga pa, nagpaalam na siya sa matanda upang sa mga susunod na araw, makauwi na siya. Lumipas pa ang mga buwan, kasabay ng pamumuhay ng payapa ni Leonor ay ang paghihintay naman niya sa pagdating ng susunod na Biyernes Santo. Sa pagsapit naman ng araw na yon, minabuti naman niyang hindi na muna magtrabaho para makapagtambay siya sa lupain nila malapit sa guhong simbahan. Inaasahan din niya noong maraming pupunta roong mga antingero upang maghanap ng mga karga na maaari nilang mapakinabangan.
Pagpatak naman noon ng tanghali, kasalukuyan na siya noong nagpapalilim sa malaking puno ng talisay. Upang mas maging kapanapanabik pa noon ang kanyang pagmamasid sa paligid, sinasabay niya ito ng pagkain ng bunga ng mangga na nakuha lang din niya sa lupain nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang ginagawa, paisa-isa na rin niyang nasilayan ang mga antingerong nangangalap na sa tabi ng guho. Yung iba sa mga ito, kahit tirik na tirik ang araw at nakatapak sa mga bato, napapansin niyang wala yung suot na sandalyas. Hindi pa nakontentong mga taong yon, para maipakita ang matindi nilang panata, lumuhod pa ito sa mga batong malalapit sa guho. Matapos nila itong gawin, doon na nila sinimulan ang paghahanap ng mga agimat sa paligid. Lahat ng nakakapukaw sa kanilang mga interes noon, kinukuha nila, kagaya ng mga barya, pako, at iba pa. Normal naman yung gawain sa mga antingero, at kailan may hindi ito nilait ni Leonor. Alam niya kasing mabibisa ang mga nakukuha doon tuwing Biyernes Santo, kaya wala siyang karapatang laitin ang ginagawa ng mga ito. Maging siya man kasi, kaya siya roon tumatambay, ay dahil sa pagbabakasakali niyang makapasok sa loob ng guho. Ilang oras pa ang dumaan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga antingero. Papasapit na rin noon ang hapon, kaya lumipat na siya ng pwesto dahil sa medyo mainit na rin sa lugar na kanina pa niyang pinagpapahingahan. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, agad naman niyang nasipat ang tatay niya na kasalukuyang naglalakad kasama ang kanyang kapatid. Pagdating ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong inabutan ng pagkain habang nagwiwika ng, "Umuwi ka kaagad kapag nakuha mo na ang pakay mo. Mag-iingat ka, Leonor, sapagkat hindi biro ang gagawin mo. Samahan ka nawa ng Panginoon sa iyong mga pupuntahan." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, napangiti lang naman si Leonor, sabay sagot sa kanyang ama ng, "Hayaan niyo, tay. Pagka-uwi ko, hawak-hawak ko na ang punyal." Matapos naman niya itong mailahad, agad naman niyang kinain ang dala nitong hapunan habang masaya roong nakikipag-usap. Ilang minuto pa ang lumipas, umuwi na rin ang mga ito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman siyang gumawa ng maliit na siga upang maitaboy ang mga lamok na kanina pang nagpipista sa katawan niya. Sa loob ng ilang oras niya roong paghihintay, iniwasan niya talagang magpahinga. Upang malibang naman ang kanyang sarili, samot-saring ehersisyo na noon ang kanyang ginawa. Yun lang kasi ang alam niyang paraan upang hindi siya makaramdam ng matinding antok sa kasagsagan ng lalim ng gabi. Hindi naglaon. Nang tumungtong na ang 11:00, doon na dahan-dahang lumapit sa guho itong si Leonor. Tahimik at maingat ang ginawa niyang paglalakad noon. Gawa ng habang siya ay lumalapit sa lugar na yon, napapansin naman niyang parang may mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Napakarami ng mga ito, kung saan pagsilay niya noon sa may guho na pinaglalagyan noon ng kampana, may nasipat siyang 10 mata na nagliliwanag. Bagaman hindi niya makita ang mga wangis at katawan nito, nasisiguro niyang mga engkanto ang mga nilalang na yon. Ngunit kahit gano'n na katindi ang kanyang nararanasan, hindi pa rin siya nagpapigil sa kanyang nais mangyari. Halos magsasampung minuto rin niyang inikot ang kabuuan ng guho hanggang sa kalaunay na sipat niya ang isang malaking bato na nakabaon sa harapan lang nito. Paglapit naman niya rito, napansin niya ang isang kakaibang simbolo na agad naman niyang hinawakan. Paglapat naman ng kanyang daliri sa simbolo, laking gulat na lamang ni Leonor nang bigla siyang hinigop papaloob nito.
Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang kagilagilalas na lugar. Maraming santo ang nakapaligid sa bawat dingding nito, tapos yung mga pader doon, animoy gawa sa purong ginto. Sobrang ganda rin ng mga mahabang upuan sa paligid, lalong-lalo na yung mga marmol na ginamit bilang sahig. Pagsilay naman niya sa unahan nitong bahagi, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang santo na nakaluhod tapos nakapantay sa mukha nito ang mga kamay nito. May umaagos din doong tubig na nagmumula naman sa itaas ng lugar. Matapos naman niya itong masilayan, dahan-dahan naman niya itong nilapitan at nung ilang dipa na lamang ang layo niya rito, bumungad sa kanya ang sa may bandang tiyan nito na gawa sa salamin. Sa loob ng tiyan na yon, naroon ang isang maliit na punyal na halos kahalintulad lang din ng isang ordinaryong kutsilyo. Yun nga lang, kakulay yon ng tanso, tapos may kakaiba itong hawakan. May mga simbolo rin itong nakaukit malapit sa talim, kasama ng isang pulang kristal na nakabaon sa pinakagitnang bahagi ng hawakan nito. Pagsilay naman niya sa bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman niyang binasag ang salamin, sabay dakot ng punyal. Paglapat naman ng hawakan nito sa kanyang palad, agad namang gumapang ang isang pulang liwanag sa kanyang mga ugat. Mabilis itong dumiretso sa kanyang ulo, kasabay ng pagkakaroon niya ng iba't ibang mga pangitain ukol sa mga kaganapan ilang milenyo na ang nakakaraan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din naman siyang bumalik sa normal, subalit sa puntong yon, nakaramdam na siya ng kakaiba sa katawan niya. Pakiramdam niya, ilang daang beses na siyang mas malakas kesa sa dati. Habang pinapakiramdaman naman niya ang kanyang katawan, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang mabilis na pagbabago ng buong paligid. Segundo lang din noon ang naging pagitan ng magmukhang impyerno ang lugar na inakala niya na nasa loob ng simbahan ng kagsawa. Hindi naglaon. Mula sa mga dingding na may mga rebulto, lumabas ang mga nilalang na gawa sa bato at alikabok. Lahat ito may mga sungay tapos namumulang nanlilisik na mga mata. Pansin din niya ang matinding galit ng mga ito, kalakip ng nakakapangilabot na presensyang bumabalot sa kanilang mga anyo. Paglakad naman ng mga ito papalapit sa kanya, dahan-dahan naman siyang umatras patungo sa pinakadulong parte ng lugar. Pagdikit naman ng kanyang likod sa pader ng simbahan, doon na rin tumigil sa paglapit ang mga nilalang at kasabay nito ang pagluhod nito sa kanyang harapan. Makalipas pa ang ilang segundo, dahan-dahan na rin yung naging alikabok na mabilis namang pumapasok sa pulang kristal ng punyal. Matapos naman itong mahigop ang kabuuan ng mga nilalang, agad naman niyang naramdaman ang pagbalik niya sa lugar kung saan siya nagmula. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na niya napansin ang iilan pang mga nilalang na bumabangon sa kailaliman ng lupa. Binabalot ng maitim na buhangin ang mga ito, senyales na nagmula ito sa kailaliman ng impyerno. Pagpasok naman ito sa kanyang punyal, hindi na nagdalawang isip na umuwi itong si Leonor. Sa abot din ng kanyang makakaya, pansamantala niyang inilihim sa kanyang pamilya ang tungkol dito. Bagaman alam ng mga ito ang tungkol sa punyal, wala yung kaide-ideya sa abilidad na tinatangan niya. Lumipas pa ang mga buwan, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay. Sa lahat din ng oras at pagkakataon, nakatali sa kanyang bewang ang punyal na yon. Ayon nga sa kanya, para niya na yung habak dahil kahit naliligo siya, hindi niya ito kinakalas. Ni minsan din di niya pa yun ginamit sa ibang tao, pero ayon sa kanya, naghihintay lang siya na may gumambala sa kanilang pamilya.
Sino man ang magiging pangahas, hindi ito papakitaan ng awa ni Leonor.